Showbiz Fanatics, ito lang pala ang makapagpapatahimik kay Mr. Paulo Contis na siyang naging spokesperson ng Tape Incorporated sa usaping trademark. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercans natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa ating mga videos. Maraming salamat po. So this time, matapos ngang ilabas at talaga namang isigaw ni Attorney Enrique de la Cruz ng Divina Law na isa sa pinakamagaling na abogado na nakuha ng TVJ patungkol sa usapin ng trademark, kung saan siya po yung isa sa mga humaharap sa hurado at naglalabas ng mga ebidensya patungkol po sa usaping trademark. At si Attorney Buko din ang nagpaliwanag patungkol sa lahat ng mga karapatan ng TVJ sa kanilang pagkapanalo sa usaping trademark na inilabas ng IPOPIL kamakailan lang. So pagkatapos ng mga intrigang ito ay hindi po maiiwasan na isang Paulo Contis nga ang talaga naman binabatikos ng ilang mga legit Davercans dahil po sa kanyang pagiging taklesa at pagiging representative as spokesperson nga ng tape. Pinagtatakhan nga ng marami kung bakit si Paulo ang siyang nagsasalita patungkol sa bagay na ito, samantalang ang TVJ, mas pinipili po nilang magsalita yung kanila pong attorney, no, na siyang mas nakakaalam patungkol po dun sa kaso at sa batas. Kahit po si Tito Sen na naging Senate President noon, ay hindi po siya masyadong nagsasalita patungkol dito, not unless na tanungin talaga siya patungkol sa bagay na ito. Kaya naman talaga namang binatikos at talagang pinutakti ng mga bashers itong si Mr. Paulo Contis dahil tila baga siya ang naging representative ng Tape Incorporated or ng halos sa siblings na hindi po humaharap sa media. Kasi every time na magkakaroon po ng interview or katanungan patungkol sa issue ay si or si Attorney Abraham or si Attorney Maggie Abraham Garduque ang humaharap. And this time, a legal counsel na si Attorney Maggie Abraham ang sumasagot sa issue ng trademark ng Itbulaga. Isa sa mga araw na ito ay maglalabas sila ng pahayag kaugnay sa hinaharap nilang issue. Pagkatapos po magsalita sina Tito Vic and Joey at ang legal team nila na Divina Law, ito ang isa sa dahilan kung bakit dumalo si Paulo Contis. Ito daw yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi dumalo si Paulo Contis kahit na doon sa premiere night po ng kanyang pelikula with Rian Ramos. May mga balita po na itong si Mr. Paulo Contis bilang strategy, no, dahil kung kailan naman showing na yung kanya pong movie, tsaka naman po talagang inurirat at talagang hindi siya tinigilan ng bashers na bagay na naging dahilan para po langawin ito pong movie ni Paulo. Dahil dito, kung matatandaan nyo, pagtapos po na ilabas ng korte ng IPOPIL sa pangalawang pagkakataon na ibasura yung appeal or yung apela ng tape ay never na po siyang muling nagsalita, no? Pero hanggang sa ngayon, marami pa rin po talaga ang hindi po natutuwa sa mga sinabi at ginagawa ni Paulo. So sabi niya po doon na hindi nga po umaten itong si Paulo Contis dito po sa kanilang premiere night ni Rian Ramos na kung tutuusin dapat nandun siya dahil isa siya sa mga lead actor doon. And meron pong isang showbiz insiders na nagtanong kung bakit hindi siya pumunta at tahasan niyang sinabi na pag pumunta daw kasi siya, ang itatanong lang ay yung patungkol po dun sa pangyayari sa Itbulaga at hindi na maitatanong yung patungkol sa pelikula niya. So, naging showing na nga po yung pelikula niya sa mga sinihan, kaya ito todo na lang daw niya ang pagpopromote sa Itbulaga. Yun na lang daw po yung gagawin niya. Hindi alam ni Paulo ang legalities ng isyong hinaharap ng Itbulaga. Basta ang alam niya, daw nila, ay ito pa rin ang titulo ng kanilang programa. Basta tuloy lang ang trabaho. Ang trabaho namin, sabi ng aktor.
Balik tayo sa pelikulang Ikaw at Ako ni Paolo at Rian. Dumating naman ang kapuso actress sa premiere night kasamang iba pang mga co-star kagaya ni Boots Anson Roa Rodrigo maliban dito kay Paolo Contis. Kaya nga 'di ba sabi, ito raw po pala yung isang bagay na makakapagpatahimik kay Paolo. Kung nung una, 'di ba, kung hindi na lang sana siya nagsalita, baka tinangkilik pa ng tao yung kanyang movie. Pero this time, patuloy pa rin ngang nilalangaw, kahit gaano kasikat at kahit gaano po kakilala si Rian Ramos na kanyang kapareha at kahit gaano pa kagaling na aktres itong si Miss Boots Anson Roa Rodrigo, ay talaga namang nadamay po sila doon po sa boycott na ginagawa ng mga legit dabarkads dito sa pelikula ni Mr. Paolo Contis. Dahil pag nagpatuloy ito, madadala po ang mga producers and directors na kunin ang aktor na ito. So, dahil dyan, tahimik muna si Paolo Contis. And of course, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin na lagi pong nag-aabang sa mga videos natin. Magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento ninyo. Unahin natin ang komento mula sa isang user. Ito kasing si Paolo, kung magsalita, kala mo kasama niya ang bayan sa pinaglalaban niya. Ang hindi niya alam, kalaban niya pala ang bayan sa pinaglalaban niya. Hindi kasi masyadong malinaw sa kanya, katulad ng sinabi niya, is magtatrabaho lang daw sila at ang alam lang daw talaga niya is Eat Bulaga pa rin ang titulong kanilang gagamitin, 'di ba? Napaka-imposible naman na hindi mo alam 'yun. Sabi naman ni Josephine Valencia, ang lakas ng sapi mo, Paulo tagos sa buto ang kahambugan nga ka ngayon, hambog more, hehe. Ayan. So, medyo may pagmumurang nagaganap dito po sa comment section dahil hindi mapigilan ng ilan sa mga viewers natin ang mainis. And of course, sabi ni Rolando Lumapas, Paulo, iyak pa more at tulala pa more at halos mabaliw pa more ang bahad pa more at tabang pa more at forma pa more, utu-utu pa more at utusan pa more at asang sunod-sunod sa among umuutos. Ayan. Kasi nga 'di ba siya at saka si Isko lang naman ang binigyan ng long-term contract ng tape. So paano pa magkakatotoo 'yon kung mawawalan sila ng titulo? 'Di ba? Sabi naman po ni Dustin Ray Matienzo, kaya pala kakaunti na ang nanonood sa YouTube channel ng Fake Bulagta. 800 plus lang nanonood. Buti nga karma is real. Actually, hindi pa man dumadating yung desisyon ng IPO bill, ganun na rin talaga karami. Ganun lang talaga yung numbers of online viewers po nila. Sabi naman po ni Andriel Vlog, kawawa ka Paulo Contis, may karma, pera-pera na ba talaga labanan, pare, at kinakain mo na yung sarili mong salita. Hiyang-hiya naman ako sa'yo, kawawa sa'yo. Harap-harapan ng tanong, sana kumita ang pelikula mo, ha ha ha. Ayan. So ito naman po ang isa sa mga grand wishes ni Mr. Andre Vlog. So ito nga isa sa mga inaasahan natin ngayon, katulad ng nangyayari ngayon. Alam niyo po, hindi po ito binabalita ng GMA7 kasi kasiraan po ito ni Paulo. Hindi po nila binabalita na walang masyadong nanonood. Pero bigyan pa natin sila ng ilang days kasi may pasok 'di ba? May trabaho. Pero ngayong Saturday wala pa rin. Sabi po ng isa pang user, kawawa naman ang pelikula ni Paulo at Rian Ramos, di papanoorin ng mga tao 'yan dahil kay Paulo. Ayan. So nagkatotoo na ngayon sinasabi po ng isang viewers natin na nilalangaw na ngayon yung kanyang pelikula. So, dahil dyan, silent muna siya. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!